O yung karaoke. Ano page po kaya? 80. Word is the lamb. Okay, pero nandun sa video. Dito na lang ako. Sige po, 18. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand. I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I believe in all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. And Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I sing, the reason that I sing with all I am. I will worship. I will worship
reason that I live, the reason that I sing, with all I am in you. Jesus, I love you. Reason I live, reason I sing, with all I Next song, song number 94. 84. 94. Oh, 94. Still po, still. Hello. I believe now under your wings, cover me with your mighty hand. When the oceans rise and thunders roll, I will soar in you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Find rest. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His heart in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar in you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God.
Tayo po ay manalangin. Lord, maraming pong salamat sa gabing ito na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Nawa ay aming mga kapatiran ay papalito pa lamang sa iyong bahay kalaminan. Nawa ay ingatan mo nawa sila upang makarating ng ligtas. Ganoon din po sa aming mga kapatiran na sa kanilang mga tahanan, Panginoon, na nanonood sa Facebook Live. Nawa ang presensya ng iyong banal na Espiritu ay kasama nila. Paging sa aming Panginoon, ay aming pagnilayan, Panginoon, ang iyong banal na salita. Nawa ang bawat isa sa amin ay puspusin mo ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi ito. Sa pangalan ng iyong tunanak, Diyos namin pinapagligtas. In Jesus' name, Amen. Yung mga pasalamat at mga prayer request. Salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat uli at tayo ay nagkita-kita muli upang tayo po ay makapag-aral muli ng banal na salita. Salamat sa presensya po ng bawat isa na naririto na tayo ay nakaligtas na makapunta sa ating bahay-simbahan. Salamat sa Panginoon sa biyaya niya sa araw-araw na kahit na tayo ay naghihirap minsan, pero alam niya ang anak niya na tumatawag sa kanya ay hindi niya papabayaan. Kahit na anong hirap ang dumating, ito ay kanyang nalalagpasan po natin. Salamat sa lakas na binigay sa akin sa araw-araw. Ito po ang aking pasasalamat sa Panginoon. Thank you po. Ako na nagpapasalamat sa Panginoon dahil araw at gabi lagi ako niyang ginagabayan sa aking trabaho. Bigyan ako ng kalakasan at nilagay ako sa mga hindi nais-nais sa mga daan. Binibigyan ako ng protection. Kahit kunti ng tulog ko, binibigyan ako ng kalakasan kung nakapagtrabaho ako ng maayos. At ako ay salamat din. Sa wakas, naibalik na yung bawang supply sa amin. Dumaan kasi yung bagyo na si Himong, malakas. Kaya pinull out at mga pustido. Kaya tagal nilang inaayos. Halos dalawang linggo na walang power to. Salamat at naibalik din sa di katagalan. Maraming magandang gabi sa ating lahat. Unang-una, nagpapasalamat ako kasi kahit kunting oras lang na mga nagagawa ko sa bahay, talagang ginagampanan pa rin ako at ginagabayan ako ng Panginoon, nagkakayanin ko kasi kanina, kala ko nga, sabi ko, hindi ako makapunta. Hindi ako pa naman kaso magbabasa ng namin. Parang sinusubukan ka ba? Kasi yung si DJ, ganong linggo masama na pakiramdam. Bakit pinakiramdaman ko? Dahil nga kaso, baka na kasi gano'n yung pagkakasakit, diba? Parang matagal talaga siya muna nilalagnat. Tapos kaganina naman, biglang init na naman. Tapos ang ubo niya, kahit pinibigyan mo na ng gamot, walang yung parang walang improve. Ang ginawa ko, sabi ko, sige, natin ito sa hospital, sa doktor na lang. Kasi kung hospital, kailangan i-admit naman talaga, hindi yung kailangan. Kaya sabi ko, kay doktor na lang para mamaya sa simbahan. Jadi pumunta kami. Kaya ngayon, pinainom na ng gamot. Kaya lang, siyempre, nag-aalala kasi nga, alam mo yung bata na yun, masyadong pag may sakit, kailangan ilagi ako pagkabi. Kaya sabi ko kay ma'am, absent ako kasi nadadaling ko nga sa doktor talaga. Ang alam ko ma'am, kailangan papasukin ka. O sabi ko ma'am, kung mag-absent ako, absent na lang. Kasi kailangan ko rin na magampanan ko yung sa bahay. Kaya sabi ko sa kanya, lalo na pag ako pa mayroon din na bukas, ako din na mag-ano sa simbahan. Kaya naman, minsan lang ako nakakaano doon, hindi ko pa magawa. Kaya sabi ko,
Pasensya na po, hindi ako makapasok. Kaya tinapos ko lahat. Yung araw na to, wala akong tulog na mga pahinga. Dapat pahinga. Hindi talaga ako makapahinga kasi lahat. Inasikaso ko para magawa ko lahat. Ay, salamat sa Panginoon at hindi naman ako napapagod. Wala akong naramdaman na pagod. Parang ano lang ba, relax lang, easy-easy lang. At sabi ko, Lord, salamat at binigyan mo ko ng ano pa. Parang hindi ko iniisip yung mga stress ba? Hindi kasi parang iniisip ko, wala darating talaga sa buhay natin yan Kailangan natin lumaban lang. Tao pa tayo, buhay pa tayo. Kailangan natin kumilos. Ang sabi ko, Lord, salamat naman at binigyan mo pa rin ako ng patatagan. Hindi nawawala sa akin yung pag-iisip na andyan kayo lagi sa tabi ng maraming salamat po. Okay. Salamat po sa Panginoong Diyos. Nasawa ni stress yung tayo. Yung stress ang nagsawa sa'yo. Salamat po sa Panginoon sa presensya ng bawat isa. Thank you, Lord, dahil binigyan tayo ng Panginoong Diyos ng lakas at iningatan niya tayo para tayo ay muling makarating dito sa kanyang bahay-sambahan. Thank you, Lord. At sana gabayan ako ng Panginoong Diyos mamaya sa aking pagbubulay-bulayan mamaya po. Salamat po. Papasalamat ako sa Panginoon dahil hindi niya tayo pinapabayaan kahit anong mangyari sa atin. Ting umaga, tuwing nagigising tayo, patuloy pa rin tayo sabihin. Sinasabi ko na lang sa Kanya, salamat Panginoon dahil kahit na lalo na pag gabi na matindi yung tremor ng nung sakit ko, bahala na po kay Panginoon. Kung magigising ako, nagkapanan ko yung tingin ko ay papagawa niyo sa akin na kung yung gusto nyo makamit namin sa araw na to. At yun nga, nakikita ko naman, talagang gumagawa siya ng paraan na talagang hindi mo mapapaniwalaan na nagaganap. At nakita ko rin, siyempre, nagkapasalamat ako dahil yung mga kasama ko sa trabaho, yung mga leader sa school namin ay naunawaan ako at binibigyan ako ng pagkakataon na at least matapos ko yung government ang tawag dito requirement para at least makapasok ko dun sa month detention bago ako mag-retire. At saka 6 na pa rin ko ako sa next kaya hindi mag-retire na talaga ako. 60. Pero syempre, pinapadalangin sa Panginoon. Ang pinapalangin natin sa Panginoon, at least na pa rin, kung bibigyan niya pa tayo ng pagkakataon, ang pinapadalangin ko, matagdagan pa at hindi talaga sumigil. Para at least masuportahan ko yung pamilya ko. Kasi yung gamot, medyo tuloy-tuloy yan. Kaya, yun, salamat sa Panginoon dahil hindi tayo pinabayaan at pa rin, nandiyan pa rin siya talaga lagi kahit anong mangyari sa atin. Salamat po. May mic dyan. Kaya masalamat po na maayos po kami yung faculty. Magandang gabi po. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay kanyang iningatan at nagkasama po tayo sa gabing ito upang magpanalangin sa isa't isa. Upang pakinggan po natin yung kalagayan ng bawat isa. At mula po doon ay magpalakasan po tayo. Yan naman po ang talagang ating pakay sa gabing ito. Kung nakakaranas po tayo ng mga challenges, sa abot ng ating makakaya, edi pwede po natin mapagtulungan. Kung handa po tayo ibahagi yung ating mga kalalagayan, maski personal naman yan, narito po tayo para mag-alalayan sa bawat isa. At patuloy nating ipagpasalamat din sa Diyos na yung ating pong mga prayer items unti-unti po nakakaroon ng katuparan.
Kasama po dyan yung ating pagnanais na proseso na po yung titulo ng aming lupa. Malaking bagay po yung binigay sa atin na tulong ng ating kapatid na Jessie at Bethel Garcia para po magamit po natin sa pag-aayos na ng titulo ng lupa. Bagaman, alam naman po natin na darating ang panahon na muli magbabalik ang Panginoong Jesus. Kaya habang hindi pa siya bumabalik, kailangan muna natin ding gampanan yung ating pupuli. Ano? Kasama po dyan yung pagtitiyak ng seguridad ng lupa ng iglesia ito. Ano? Malaking bagay po na maraming umaalalay sa atin. Ano? Kasi yun naman po ang esensya ng pagkakapatirang Kristyano. So yun po ang aking pinapapasalamat sa gabi ito. At sa bawat isa po na truly ay nakaka-appreciate sa mga church workers. Alam nyo, sabi ko nga ng linggo, yung ating ginawang pagbibigyan ng certificate, salamat, nakatanggap po kami ng love gift. Pero higit pa po doon, ang tunay na pag-appreciate po sa mga magagawa ay kung paano po tayo makikibahagi sa ministry ng Panginoon. Ano? Yan ang true meaning of appreciation. And marami po tayong mga church members na hindi lamang tuwing Sunday na appreciate ang pastor. Ano? So kasama na dyan si Kuya Ricky sa ating Jenna. Alam niyo, meron na akong supply dyan ng tanghalian every Sunday. Sabi ko nga, baka masanay ako ate. Tapos si Kuya Tom at si Ate Venus, yan. Monthly, may weekly supply tayo dyan ng kanin. Pag merong line na kailangan po natin ng tulong, dyan si Ate Chris at si Kuya Joey, si Chacha. Pero syempre meron akong mga kailangan i-settle din sa kanila. Hindi naman pwedeng libre yung Yung si ate po, makakalimutin na po yan, di ba? Pero yung utang ko sa kanya, hindi niya nakakalimutan. Hindi niya, binagyaw yan. Pero yun aside mga kapatid, ako malaking sa akin yun appreciation. It's a form of appreciation. And yung magkaroon ka rin mo ng partner sa buhay na nakakaintindi rin ng ministry mo, laking bagay po yan. And of course, yung mga church members po na nakakaunawa sa pastor, pag dumarating yung shortcomings namin, pag dumarating yung kakulangan namin, kasi yung mga nakakaunawang mga miyembro, kayo ang nagpupuno ng aming mga kakulangan So yun ang para sa akin po, ang kahulugan ng Church Workers Appreciation Sunday. Higit pa ho dun sa mga tinatawag po nating material things. Although part naman yan, Pero ang sukatan po kasi niyan talaga, hindi lang yung linggo kundi sa araw-araw po natin na pag-arap sa ministry, merong nakakatuwa ng mga manggagawa sa gawain ng Panginoon. At importante po yun. So sa akin ako sa pagdalangin mga kapatid, so this coming Saturday, bigyan nawa ako ng karunungan ng Panginoon para mag-facilitate sa ating TEP sa Sunday School po ng ating conference. Salamat sa Diyos sa tapos ko na ho yung 14 na lesson. 14 po na lesson, masakit sa ulo. Sa totoo na ho. Kasi kada lesson talagang kailangan mong ayusin yan. Yan para sa Panginoon. Pangalawa, marami mong magbabasa niyan. So, salamat sa Diyos at okay na po tayo doon. Ginabayan niya po tayo. Salamat sa kanyang inspiration. And yung pong stage pulpit natin sa Sunday, sabi niyo po ako sa panalangin. Pansamantala, wala po na ako dito. Ako po ay magbabahagi na mensahe doon po sa Las Piñas, sa Evangel. At ang ating pong bisita si Bishop Baris, Jerome Baris ng Cosmopolitan Church. So yun na po ang aking mga pagpapasalamat sa Panginoon. Sige po, Nanay Sandra.
Yun sila. Nung nakaraang linggo, nung patapos na ng salita ng pastor, yung cellphone ko na rin. Hindi ko ngayon makasagot dahil na kasi last message ng pastor yun. Tatlong beses, tapos nung nakakasap mo, na ako sa labas. Ay, yung makaraan ng day, mother, kasi hindi ako nag-share ng yung buhay. Si Tega. Nung nakaraan na? No. Yung last na message ko. Opo. Nabisita po tayo. Oo. Okay. Kumakain tayo sa taas. Pero kung nasabi, wala na. Si Tega po. Oo, kasi si Tega. Pero nung yun na yung cellphone ko, tapos tumakbo na ako sa gusto ko, tapos yung pala yung pinaka-eldest sister ko, she was 84 years old. Then, nawala na siya. Pero, malayo kasi sila rin, doon sa Negros Occidental. Oo. Nauna na po siya. Negros Occidental. No. Siyang kami, bali 5 na silang apat na ng nilang buhay. Kasi ay ang 5 ko sa pamilya, isa siyang 4 matanda sa akin, 4 din bata sa akin. Ang daming text na natanggap, ang dami. May pamangkin na ng text, may kapatid, may mga pinsan. Ang daming text yung pala, yung kuplid ko. Parang, nung Sunday lang, yung mga 11 AM. Yung patapos na nga tayo, yung sa nalagutan ng hininga. 84 years old naman. At saka, at saka alam ko talaga na sa Panginoon siya kasi mula ng bata siya, hanggang dala, hanggang asawa. Hindi talaga sila umaan sa simbahan. Kaya purpose ka. Negros po. The last town of Negros Occidental is Siparay City. Doon sa Utlan. Kaya, saan nakaburo pa na eh? doon sa bahay na yun, sa Nakaburo pa. dati siguro may mga dumating ng mga anak. Pero, sabi ko sa isang kapatid ko, talagang hindi ako makasip. Hindi ako makapunta. Dahil pwede, hindi na nakapagod mong barko since before, nag-plano ako mag-import. Pero yung sa pagbaba mo ng plano, sasakay ka pa ng bus, almost 6 hours bago ka doon. Yun ang hindi ko kaya. Hindi ko kaya mag-dahil ng ganun po tagal. So, pinag-gas down na yan ang gusto sinta eh. Kasi sabi ko, hindi talaga akong kapunta. Pero alam ko na isa ako sa mga inaasahan talaga nilang dati. Kasi since before, parang ako na yung sa pamilya eh. Anong pangalan po? Antonia Benerope Guanzon. Yung asawa niya Guanzon. Wala pa akong yung kaya hindi. Wow, sinabi ko lang na ako makapunta. Hindi mo ka na lang. Salamat. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil sa binigay niya sa amin na kalakasan. Salamat sa Panginoon dahil sa buong isang buwan ito, hindi ako binigyan niya ng sakit sa katawan. Ngipin lang ang alam ko, ngipin lang sa pagpapulot. Yung pinapulot ko, kulang ka pala na babangga yung postiso. Kaya parang namamaga. Kaya nagpapasalamat po sa Panginoon dahil
nandyan siya sa amin at hindi kami pinababayaan. Kahit sa aking anak na si Christian, nagdadaing na sa akin kasi yung kanyang paa nagkakaroon ng hindi ko alam kung ano yun, parang alipunga yata. Nagdadaing sa akin ng linggo. Sabi ko, ba't hindi mo ginagamot? Salamat lang sa Panginoon. Dahil nandiyan ang asawa ko, binigyan siya ng gamot. Hindi ko lang din alam kung ginagamot ng anak ko. Ibinabalik ko ang pagpapasalamat sa ating Panginoon. Nagagad po sa ating lahat. Salamat. Nanguna, pasalamat ako sa Panginoon sa araw-araw na pagkagabay sa pamilya ko, kami. Saka sa pag-iingat din niya sa akin sa araw-araw. Sa mga nagdaan mga panahon, linggo na ano ako. Salamat ako talaga na wala nangyari sa akin. Sa ating pag-simplang. Kaya yun, walang pasalamat ko sa Panginoon talaga na alas na luluwa ako talaga sa pasalamat ko sa Kanya. Sa araw-araw talaga na paggabahin niya sa akin. Saka sa mga nag-order din sa aming mga katayin, malaking bagay din sa amin sa mga araw-araw namin. Dahil wala na kami talaga ibang na kukunan. Pangalawa namin, ulit dyan lang talaga. Dahil higit na namin masahan yan kasi yung pamilya na yun. Yung mga ano dyan. Pero pasalamat pa rin po talaga. Di ako nawalan pag-asa habang nabubuhay ako. Habang buhay may pag-asa. Hindi ako nawalan pag-asa. Hanggat nagbibigay silod ng kalakasan sa katawan ko, gagawin ko lahat. Luwain, laglag dito sa ating experience simbahan, alakasan natin dito. So yun, salamat sa pagkain talaga. Kano din sa araw-araw pagkain, mga biyaya. Maraming salamat, Lord. Thank you, Lord. Si Ate Glory. Magandang gabi sa atin lahat, no? Ako naman ay papasalamat sa Panginoon sa bagamat simula nung Monday hanggang kasalukuyan, hanggang bukas pa, susunod na araw. Marami akong nasikaso. Tungkol ito sa ating panibagong trabaho na inaplayan. Marami akong nilakad sa mga hapon ito, mga pakahapon. Nilakad ako ng mga papilis, PhilHealth, Pag-ibig, SSS, tapos punta ng LTO. Awa ng Diyos, natapos ko siya. Bukas, nasubli ko na sa company. Bago ako mabigyan ng orientation. Kasi itong bago ngayong company na GSM, Green Taxi, yung illiterate na dinala dito sa atin ngayon. So almost 3,000 units ang dumating. Ano kasi doon hindi lang kami drivers, kundi empleyado. Empleyado, ang kanilang salary, kinsinas katapusan, tapos may incentive. At nagpapasalamat ako kasi nasikaso ko yung aking mga beneficiary tulad ng PhilHealth ko, Pag-ibig ko, ilang taon na pending. So active pa siya. At katunayan, kulang-kulang na sa 200,000 ang aking contribute sa PhilHealth ko at nasikaso ko na kanina. Kasi ang hirap na sumabay sa panahon ngayon na puro teknolohiya. Lahat ng galaw mo, transaction, hindi katulad no, pilap ka lang, puro online. Lahat ng galaw ngayon, puro online.
So, medyo namapa ko, lalo akong cellphone ko na medyo may kalumaan. Pero awa ng Diyos, hindi ako pinabayaan. Simula nung Monday, sabi sa akin ng company, ay, wala kang pag-ibig number. Sabi ko, matagal na akong member ng pag-ibig number, pag-ibig. Almost 1999 pa, contribute na ako sa pag-ibig. Pati SSS, PhilHealth, kailangan natin sir ng pag-ibig number. Sabi ko, balik na naman ako. Uwi naman ako hapon, nilakad ko. At yun, sinabay-sabay ko na kanina, pag-ibig at saka PhilHealth. Tapos diretso ako ng LTO kasi kailangan i-check kasi nila mga aplikante ng company kung ikaw ba ay maganda o bad record ka sa QPO. Kasi pag may violation. Violation normal lang yun. Yung mga ano, yung talagang hindi ka nais-nais. At yun, pag natapos sa submit, may pasa ko na yun sa online, pagkatawag sa amin, saka ka na i-orient niyan, bigyan ka ng schedule, 3 days yata ang aming orientation, bago ka na mabigyan ng unit. Kasi puro brand new yun plastic pa, almost 3,000, ang lawak ng stockyard nila, galing ng ibang bansa. So, continue pa yung hiring nila. Ang mahirap lang talagang kung hindi ka tanggapin na na hindi ka kumplito. Hindi ka kumplito, kailangan kumplito ka. Kumplito lahat ng mga benepisyo. Kasi company nga, hindi dito lang. Yung mga green taxi ngayon na electric, wala siyang ingay, wala pusok, ito pinopromote sa Pilipinas. Kung may nakita kayong green taxi, GC, yun ang ginagawa ko na marami pa, meron ng Las Piñas. Meron ng Las Piñas, meron sa kanya. Ito yan. Electric siya, wala siyang pusok. Pinopromote. May makita siguro kayo ilan pa lang, kasi pinaprocess pa. Kasi ang drivers nag-apply dyan, hindi basta-basta natanggapin, dadaan sa salain, LTO, sa kanila. So, medyo nangapa ako kasi puro online, puro awan ng Diyos. Natapos ko na, bukas, may submit ko na yan. Siguro awan ng Diyos, mabigyan ako ng araw ng kailan bago orient, tapos medical, yun na. So, awan ng Diyos, yun lang. Kasi hindi ako nakaservice kay Pastor Joshua. Simula nung Thursday hanggang ngayon kasi nagkaroon kami ng problema. Although may kasalanan din ako, gawa na rin siguro ng kapuyatan ko, siguro nagpunta tayo sa Sulukan noong August 9. Noong August 9 kami na kami nakauwi noon, alas 8 na nakauwi noon. Hanggang pagka-Monday, punta sa Baclaran, patay. Alas 11 sila na nakauwi ng bahay, balik ng baga. Medyo may kapuyatan din ako, pero sabi na niya, baka puyat ka nung tiyak. Hindi naman. Nagkaroon lang ng problema yung sasakyan niya nung mag-park. Pagkatid ko sa Jose Reyes, dito na siya. Wala nang bakante pag mga 9:30, mga 9 na. Doon ko lang mag-park sa San Lazaro. Ay, bumaba ako ng ising, kasi mga alas 2 may bakante na yan, Jose Reyes. Maluwag, kabilaan. May katabi akong jeep. Kampante ako kasi maluwag. Ewan ko lang, pag-atras ko na, nagdikit pala yung kanto ng bitan, budget. So may siya, wala nang sa UP, yung garas lang. Isang tanggal, higit mo bumuwi siya. Mas-das. Siyempre, nagalit siya. Sinabi ko sa kanya, nakagawa na ako ng malipas kasi hindi ko talaga malaya na maluwag naman yung kabilaan. Napansin ko na lang, dumitik na pala. So, medyo na siya sa akin. Kaya nung Webes, may nakapunan sila dito sa may Katingwa, malas kung sila nung nakauwi. So, binawasan niya yung bigay niya sa akin. Binawasan niya kasi nga, kadamis na ako. Minimal na nakapalit, napatay malayo sa buka. Pero sabi rin niya, lubot pawis naman niya, sa kanya naman niya. Nagalit siya. Kinagag ko naman yun. Saan niya sa akin, sige, bukas, Friday, Biyernes bukas, hindi mo na ako pa-service, ang brand na lang ako. Until na, kaya
inasikaso ko agad yung mga pag-ibig. Awa ng Diyos. Nasikaso ko na. Siguro, Panginoon siguro, may paraan. So hindi pa ako nakabalik doon sa kanya. Pero may ano pa ako doon eh. Marami pa akong gamit na kumuha. Inantay ko yung message niya pero dipindi naman siguro. Yun lang, napasalamat ko at sa aking pamilya. Nandiyan sila nakasupport sa akin. Kasi hindi rin biro yung kay Dana. Yung araw, yung baon niya. Hindi pwede na ako patulog-tulog. Sorry, siguro ang mga sumibigay. Darating din yun na pag natapos ko po. Ayun, nagpasalamat ko sa Panginoon na hindi niya huwag nabayaran. Salamat po sa Panginoon sa pagkikita natin. Bagaman tayo ay konti lang sa bilang, alam naman natin na ang Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Salamat po sa buhay at lakas na patuloy niyang ibinibigay sa atin, ang proteksyon na kanyang ginagawad sa atin. Alam naman po natin ang panahon ngayon, masyado mapanganib, pero andyan ang proteksyon nga na binibigay ng Panginoon. At salamat din sa Panginoon at nung anong araw po yung pastor, nakadalaw tayo ka Ate Linda? Sabado ng gabi. Opo. Parang reunion din yun. Nagkikita-kita ang mga matagal nang hindi nagkita-kita. Doon pa naman sa ganong ano. Pero may plano ang Panginoon. Yun na nga yung first time na, hindi naman first time, siguro mga 3 beses ko nang na-meet yung asawa ni Ate Linda. Kaya lang, yun yung nagsasalita po ba, hindi yung pag nakikita mo lang, tahimik lang din, nakangiti lang, sabi ko. At salamat sa Panginoon nga, yun. Ang tagal ko hindi nakita yung mga anak ni Aling Tinding, si Ate Josie, sila Betty, yung mga, basta kahit andito nga lang kami, sila Charlie, hindi ko po yan nakikita. Kasi syempre, di ba, may mga trabaho din sila. Kaya salamat sa Panginoon sa pagkakataon na nagkita-kita tayo mga magkakapatid. Sa tagal-tagal ng panahon na halos andyan lang din. Sabi ko nga si Ate Deli nga dadalawin ko doon ko lang din pala makikita. Kasi ang mga pinsan niya yun at salamat sa Panginoon din ng Sunday. Nakadalaw na yun kami ni Pastor kay Ana at nakausap din nakita namin si Lito, yung kanyang asawa, na yun nga po, bibihira mangyari yung ganon, pagkakataon. Bagamat sa hindi nga rin magandang, yun nga, yung sitwasyon, pangyayari. Pero ganon pa man, nagpapasalamat din kami sa paliwanag din ni Lito na, yun nga po, yung mga taong makakatulong sa kanila. Hindi ano yun, talagang inadya ng Panginoon yun kasi marami na rin mga tiwaling alagad ng batas ngayon na kung wala ka talagang kapit, ibababa ka na lang kakalungkot na imbis na sila magprotekta, sila pa yung naglulugmok sa tao sa kahirapan. Yun nga po. Salamat sa Panginoon at yun nga po, inadya ng Panginoon na sa ganung sitwasyon, meron din makaagapay sila Ana. Kasi isipin niyo naman yung nangyari. Na-opera siya, tapos yung anak niya. Pero salamat sa Diyos. At saka malaking bagay na ipapanalangin, Pastor. Sige po, salamat po. Nung wala na, tayo Hindi ba ko lang pa yung sa sakit ko. Kasi nung bawal, nung inatake ako kahapon ng kanina yan. At pumupunta ako sa likod, so may parang legal pain namin. Out ko na ng mga file. Siyempre may mga estudyante doon na nagre-research. Yung sabi ko sandali lang, dahil medyo pakalipan sa tuloy ko. Sabi ko, sa bata, nandun siya, sabi ko, tinanong ko siya, hindi ba pasensya ka na, kasi tremor ako din. Tapos sabi niya, okay lang po. Ano ba tingin mo sa tremor ko? Wala, parang nakaupo ka lang. Sabihin yung
tingin niya nagpapahinga ako, pero nagka-tremor ako nun. Ganito siguro ang sa mga hindi nakakaunawa, yung sakit ko kasi ano nga yan, nawawala yung cells mo. Ngayon, dumarating yung time na talagang atakin ka ng remote. Bakit? Dahil hindi, ang tawag dito, nawawala rin naman. Kung matake siya, hindi mo alam na umaatake na siya, no? Pero ano siya? Ang tawag dito? Unexpected. Hindi, nawawala ko na kanina sa tuloy ko. Ang tawag dito, kung lumatake siya, alam ng tawag dito, hindi mo magawa yung gusto mong gawin. Dahil umaatake na sa mga hindi kasi nakakaalam, sa mga hindi nakakaalam. Parang nakakala natin, parang nakasaksan tayo pero bakit? Nagka-tremor bigla. Ano nangyayari saan ang gagalit? Kasi nga, yung sakit na to, ano pala, kinakain yung cells mo, so namamatay. So, anytime, hindi na control yung katawan. Tapos, pag hindi na control yung tremor, kasi yung cells na yun yung kumakontrol sa galaw ng katawan mo. So, pagka namamatay yun, hindi na niya kayang pigilan yung mga tremor. So, pagka nandiyan na yung tremor, kahit inom ka ng gamot, hindi kaya ng gamot na palitan yung tremor, yung namamatay na cells. Kaya pala sabi ko, ba't ba ang tagal-tagal nito sa to walang gamot? Kasi hindi malaman kahit ng mga scientists kung anong gamot to sa namamatay na cell. Ngayon, kaya ang sinasabi ko na sa Panginoon, doon pakibigyan po ng wisdom yung mga doktor na tanggapin nila yung paano gagamitin yung mga buhay na nilikha ng Panginoon para na maka-discover talaga ng gamot dun sa sakit na yan. Hindi mo pipigilan pag pinasok ka ng kaya naging Parkinson's. Sige, mamaya, pag nakuha ko yung file-share, ito yung nagtagin mo. Sige po, so relax ka lang dyan. Huwag mo na munang isipin. May isip po rin yan mamaya. Okay, so tayo na po ay dadako sa ating pag-aaral ngayong gabi. Okay. Sige po. Chinat ko sa inyo. Ano ang ating lesson po ngayong gabi? Ano po ang talata natin ngayong gabi? Okay. Hebrews 12. Hebreo 12. Ay, 18 to 29. Yung totoo, may nagbasa ba sa inyo? Wala. Sila,
Yung hindi na, yung nasa chat group, yung wala sa group chat, maiintindihan ko. Pero yung nasa hindi nyo nabasa. O sige, hayaan nyo na. Okay. Pakibasa nga po ang ating talata. Hebreo, ngayon lang magbabasa. Hebreo 12:18 to 29. Sige po. Sagutang pagbasa po tayo. Okay. Ito po, sa blackboard. Hebreo 12, 18 to 29. 18 to 29. Okay, sagutang pagbasa po tayo. Verse 18. Hindi kayo lumapit sa isang bundok na nakikita gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Ito'y may apoy na nagliliyab, nababalutan ng dilim at may malakas na hangin. Marinig sila o sapagkat hindi nila kayang tanggapin ang utos na ito. Ang sinumang tumapak sa bundok, kahit hayop ay babatuhin hanggang sa mamatay. Sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Sion, at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Nilapitan ninyo si Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan, at ang dugong iwinisik na may pangako ng mas mabuting bagay kesa sa isinisigaw ng dugo ni Abel. Dahil sa kanyang tinig, nayanig noon ang lupa. Ngunit ipinangako niya ngayon. Minsan ko pang yayanigin hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kaluhod-luhod sa Kanya. May paggalang at pagkatakot tayong lahat sapagkat tunay na nga ang ating Diyos ay apoy na lumuluko. Nagbigay po ako sa inyo ng questions. Binasa ba ninyo? Question. Oh. Ano describe o isinilarawan ang paglipat ng tao sa bundok? Paglapit ng mga tao sa bundok ng Sinai. Paano po lumapit ang mga tao sa bundok ng Sinai? Nagbabasa tayo pero minsan nakakalimutan natin, di ba? So, tingnan natin uli. Saan po natin makikita dito yung verse na isinalarawan ang paglapit ng mga tao sa bundok ng Sinai? Verse 18. Ito may apoy na
Ito'y may apoy na nagliliyab. Very good. Nababalutan ng dilim at may malakas na hangin. Imagine ninyo na kayo ay pupunta sa isang bundok. Okay? Makikita niyo yung bundok may apoy. Oh, tapos nagliliyab yung bundok. Tapos nababalutan ng dilim at may malakas na hangin. Imagine niyo yon. Parang may bagyo, pero merong apoy. So, nai-imagine niyo yung sitwasyon. Ano po? And then, anong sinasabi? Nakarinig sila roon ng tunog ng trumpeta at ng isang tinig. O, pero ko yun, nag-aapoy, tapos biglang tumunog yung trumpeta at may isang tinig silang narinig. Okay. Ano sabi? Oh. Nakiusap silang wag na itong magsalita sa kanila. Anong verse yun, ate? Ano? 19 to 20. Sige, pakibasa po ng malakas. Sapagkat hindi nila kayang tanggapin ang utos na ito. Ang sinumang tumapak sa bundok kahit hayop ay babatuhin hanggang sa pamatay. Oh, ano daw ang gagawin? Babatuhin hanggang sa mamatay. Ibig sabihin, yung pupunta doon sa bundok, babatuhin hanggang sa mamatay. Alam nyo, nung unang panahon, ganun ang parusa sa mga tao. Hindi naman silya elektrika eh. Ngayon, modernized na tayo ngayon. Silya elektrika na. O kaya habang buhay pagkakulong kung may kasalanan ka. Nung panahon, ang uri ng pagparusa sa tao ay it's either pinapakain sa leon. Sino yung pinakain sa leon? Natatandaan nyo? Hindi. Daniel. Very good. Kasi ang panahon noon, ang kulungan, meron ng nakakulong ka, pero ang parusa sa'yo, it's either, ano ba tawag doon, yung may takot na gano'n, no? Gagarotohin yung ulo mo, o ipapakain ka sa leon. Ganon ang mga parusa noon. Ngayon, bawal na yon. Ang ngayon ay habang buhay pagkakulong o kaya lethal injection. Pero pinagtatalunan yan no? Kung yung bang death penalty ay paano. Anyway, so sa iba't ibang bansa, mahigpit ang batas. Sabi nga narinig ko sa Saudi, pag nagkamali ka talaga, nagnakaw ka, putol daliri mo. Puto lang kamay mo. No? So, mahirap pag tayo ay nakagawa ng kasalanan. Ano po? So, dito, ano nang nangyari po? Talagang nakakakilabot ang kanilang natanaw. Kaya pati si Moises ay nagsabing, nanginginig ako sa takot. Ayan. So, that is my question number 2. Ano ang sinabi ni Moises sa kanyang nakita? At bakit niya sinabi ito? Anong sinabi ni Moises sa kanyang nakita at bakit yung po niya sinabi ito? Anong sinabi ni Moises? Nanginginig ako sa takot. Very good, Kuya Peter. Bakit niya nasabi na siya'y nanginginig sa takot? Bakit? Bakit po? Dahil kakilabot ang nakita niya. Nanginginig sa takot. Iba yung natakot ka lang sa nanginginig ka sa takot. Grabe yung pagkatakot po yun. Na-trauma siya. Siguro na-trauma si Moises, no? At sabi niya, ano itong nakita ko na sobrang aking pagkatakot. Okay. Ang pangatlong tanong ko po, ano ang binigay ng Diyos sa atin sa huling talata? Kung tayo natatakot, ano naman ang binigay ng Diyos sa atin sa huling talata? Sapagkat tayo'y kabilang sa kanyang kaharian. Yan po ang pinakamagandang bersikulo dito sa buong talatang ito.
no? Na tayo ay huwag matakot sapagkat we belong to His kingdom. Ano nga ang sabi ng Channel 7? The network where you belong. Diba? May mga ganun eh. Pero tayo, bilang Kristiyano, we belong to God. Ang Panginoong Diyos ang nagmamay-ari ng lahat sa atin. No? Kaya unang-una, lagi po tayo nagpapasalamat, unang-una, sa buhay at kalakasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang buhay na ito ay hiram lang natin. Lagi natin sinasabi yun. Hiram lang natin ang ating buhay. Kaya, ang Diyos lamang ang may karapatang bumawi ng buhay na ito. Minsan, sa sobrang hirap na ng mga tao, wala na silang nasasambit, parang gusto na nilang wakasan ang kanilang buhay, no? Pero mga kapatid, naging pagtatalo pa rin yan kasi ang Diyos lang po talaga ang tanging may karapatan na bumawi ng ating buhay. Okay? So yan, ang buhay ay mahalaga. Ano pa po ang itinuturo ng bersikulo na ating binasa? Yung faith ni Moses, gaano kasulido? Siya ba ay solid ang pagtitiwala niya sa Diyos? O may may pag-aalinlangan? Oh, ano na? Natakot siya, di ba? Oh. Kasi natakot siya eh. So, ano ba yun? Kung, actually, normal po kasing reaction ng tao yun. Kasi tao po tayo. Nung si Jesus naglakad sa dagat, natakot yung mga tao. Akala multo. Pero ano nga naman, hindi pang karaniwan nakita mo naglalakad sa dagat. Pero ginawa ng Diyos yun. Siya lang ang nakagawa nun. Muli siyang nabuhay. Sinong natakot? Ha? Yung dalawang babae, sino? Maria at si Magdalena. Di ba nakita? Buhay na naman si Jesus. Nakita din. Sabi nga nung isa sino ka po? Hindi pa nga nila nakilala si Jesus Nung nagsalita si Jesus, saka lang nila nakilala. Kasi boses niya, narinig, ay naku, buhay pala ang Panginoong Diyos. O, ngayon, kayo ang pumunta doon sa sitwasyon ni Moses. Hinati ng Diyos yung dagat. Tatawid kayo? Sabihin ng Diyos, dyan sa Rojas Boulevard, tawid kayo ha? Ini-imagine, tatawid ba kayo? Para mag-ialinlangan ka. Biruin mo yung laki ng dagat na yon. Hinahabol na sila ng mga sundalo. Hinawi ni Moses o ng Diyos ang dagat dahil sa pagtitiwala. Sa buhay at pagtitiwala. Trust. Yan ang mga keywords po natin. Pagtitiwala sa Diyos. Kasi kung wala kang tiwala, hindi ka maniniwala. Nakaya mo ba? Unang-una po mga kapatid, dapat tayo ay naniniwala at nagtitiwala. No? Yung mga gamot, gaya ng nabanggit ni Elder Joey, tumutulong yan sa atin sa mga sakit natin. Totoo yan. Pero, higit sa lahat, hindi tayo dapat nawawala ng tiwala sa Panginoon. Lagi kong sinasabi kay Papa, kung si Jesus nga ay pinagaling ang mga bulag, nakakitang muli, hindi imposible sa Panginoon Diyos. Hanggat nabubuhay tayo, na tayo ay pagagalingin din ng Panginoon. Walang imposible sa Kanya Di ba? Ito ang kwentong ito na hinawi ni Moses yung dagat isang milagro na yun na tumuwid sila. Biruin mo yun, no? Pagtitiwala.
Dito sa verse na to, may doubt si Moises. At sabi niya, ano nga ba yun? Saan bang verse yun? Na sabi niya, 21, Elder Becca, pakibasa nga po. Oh. Nanginginig ako sa kapon. Hindi ganito ang pagdating sa Diyos dahil ang lakitan mo ay ang buong aksyon ng lusot ng Diyos sa buhay. Ang Jerusalem ko na kailangan na naliliw ang pwede. Oh. Yun. No? So, initial reaction is natakot. Pero may pambawi agad siya. Binawi agad siya. Ano sabi dito? Kaya huwag kayong tumangging makinig sa kanya na nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo'y tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? Direkta na ang Diyos ang nagsalita sa kanila. Biruin mo yun at ang sabi ng Diyos ay, minsan ko pa kayong yayanigin. Hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Yung minsan pa, ayan, yung word na minsan pa, yan pala yung nabanggit ko kanina. Ang sabi, minsan pa kayong yayanigin. Meron ng meron ng pag-antabay, dapat, no? Kumbaga, nakaranas na kayo dati ng mga peligro, may babala na minsan pa kayo yayanagin kumuli. Alam niyo mga kapatid, hindi ko alam kay Pastor, pero ini-imagine ko ano yung second coming ni Christ. Ano yung kanyang pagmuling pagdating, siya ba'y muli niya tayong yayanigin? Nabuo tayo lahat ay nanginginig na sa takot, tapos nabababa si Jesus. Yung ganun ba ang kanyang pagdating? Hindi. Ano Nanay Sandra sa palagay po ninyo? Anong nasusulat sa Bible? Microphone po para marinig kayo. Ang sabi na, sa pagbalik ko ng Panginoon, ay para sa isang pagnanakaw na biglang sumulpot. Na hindi natin alam. Hindi alam. Yun ang doon yun ang catchy doon kasi dadating ang Panginoon, walang nakakaalam. No? Hindi kagaya pag may bagyo, naghahanda tayo, pag may lindol, naghahanda tayo. Yung the big one, no? Pinaghahanda ng mga tao. Ang pagdating ng Panginoong Diyos, generally, hindi natin alam. So, anytime na hindi natin alam, dadating siya. Marami nagsasabi dadating ng Panginoong Jesus dahil sa mga pangyayari, mga signs of the times, But only God knows kailan siya dadating. Sa hindi natin inaasahan. Yun. So, minsan pa, itong minsan pa na to, niyanig ng Panginoon ang mga tao na maging handa tayo anytime sa kanyang pagdating. Okay? At ito pong kwentong ito, ang ating pong binasa na talatang ito ay, nahirapan ako. Dalawa kasi ang salapit ko Isang pang malayo at isang malapit. Okay. Ang sabi dito, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Unshakable. Sambahin natin ang Diyos na parang sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. May paggalang at pagkatakot sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. Apoy na tumutupok. Ibig sabihin,
ang apoy tumatagos. Hindi naman pwede sabihin apoy na tumutubok masisira tayo. Pag sinabing apoy na tumutubok, nanunuot sa kaluluwa natin yung salita niya. Para kang yung konsensya mo, kinukonsensya ka kung may mali kang nagawa. Kasi para kang apoy na natutupok. No? Ganon ka-powerful ang salita ng Diyos. Kaya ang buhay at ang pagtitiwala sa Diyos, yun po ang pinakabuod ng talatang ito, na kung saan si Moises, kahit na siya ay naniniwala sa Panginoon, medyo nag-doubt pa rin siya. At tayo bilang mga Kristiyano, dumadaan din tayo sa ganong stage. Dahil nga po tao lamang tayo, pero ang ating panalangin lagi, malagpasan natin palagi ang mga pagsubok na yan. Kasi, kagaya niya, sabi ni Elder Joey, ang sakit nakakapanghina talaga eh. No? Pinapatay niya yung katawan mo eh. Ang sakit eh. Di ba? Ang buhay natin, pinapatay ng kahirapan. Halos wala na makakain yung ibang kapatid natin. Tayo ay pinapatay ng ating problema. Psychological, mas mahirap yun. Kasi kung wala lang tayong pera, Ate Jenaline, magagawa natin ang paraan. Lalo na si Ate Jenaline, mapamaraan. Maraming mapamaraan dito eh. Si Ate Becca, lahat tayo dito actually mapamaraan. Kung usapin lamang ng pinansya, dumidiskarte tayo ng sarili natin para mabuhay tayo eh. Pero mga kapatid, may mga sakit, may mga bagay na hindi kaya ng pera. No? Marami na ngayong mga tao yung tawag dito yung psychologically imbalance, no? Yung emotion medyo may problema na. At ang nakakalungkot mga kapatid, mga bata pa. Tayo, mga may edad na, marami na tayo pinagdadaanan sa buhay. Pero yung mga bata pa nakakaranas ng mga pressure, lalo na yung mga hindi na kinakaya yung pag-aaral, no? O may ganun eh. So, dapat hindi lang tayo physically healthy, dapat tayo ay mentally and spiritually healthy. Mahirap mag-aral. Oo. Pilitin mo na lang intindihin. Yes. Lalo na ngayon, dinagdagan ang grade ng mga bata. May K-12 na eh. Di ba? Dati noon, ang panahon natin eh, grade 6. Tapos 4th year, high school. Tapos na. Tapos college ka na. Ngayon, may grade 12 na. Bago ka maging college, dinagdagan. Kaya yung bulsa natin din, yung mga magulang, syempre nag-a-adjust din yan sa mga gastusin. Pero yung mga bata, higit na nag-a-adjust kasi they are trying to cope up na gusto nilang ma-perfect at saka makalagpas doon sa mga examination nila. No? Yung pressure ba? Kaya mga kapatid, dalawa, ang tinuturo ng Panginoon sa atin dito, yung buhay na binigay ng ating Panginoong Diyos, hindi lang buhay dito sa lupa, kundi buhay na walang hanggan. At pangalawa, yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Okay? Iiksihan ko na. Meron pa ba kayo idadagdag doon sa talata natin, mga kapatid? Pastor, baka may dadagdag kayo, mga elders natin. Yes po. Okay po. Gusto ko nang bigyan ng pansin po yung
punto kung saan ginamit po yung apoy na simbolo. No? Actually, kaunay po ito doon sa ating Sunday school lesson ng linggo. At sabi ko nga ho, yung apoy, malaking kahulugan po niyan. Sa Lumang Tipan po, nung sina Moses po ay naglalakbay patungo sa lupang pangako, sa araw, ang guide po nila yung ulap. Representation po ng Diyos yun. Pero sa gabi po ay apoy. So yun po yung sinusundan nila. Okay? And yung apoy po, sa pamamagitan din ng apoy o yung burning bush, pero hindi natutupok yung puno niya, no? Nagpakita ng si Yahweh, ang Diyos kay Moses. Naalala niyo po yan, no? Na halos hindi niya makita po yung hindi niya direktang makatingin sa apoy na yun kasi dahil sa sobrang liwanag. Ano? Na hindi naman po siya nasunog. Although meron pong mga ikabo malakas na liwanag pero hindi naman siya nasunog. Nagkaroon siya ng pagkakataon po na ma-encounter ang Diyos sa kabila ng kanyang kakulangan at kasalanan. Bilang tao. So yung apoy po sa Lumang Tipan, nag-purify sa atin. Yun po yung kanyang simbolismo. No? At para sa akin po, ang ating pong challenge talaga bilang mga mananampalataya, kung paano tayo hihingi na tulong sa Panginoon para i-purify yung ating pong mga kakulangan. Ano? Sabi rin po sa unang Pedro, ang ginto po na tunay ay dumadaan muna sa mahabang proseso ng purification. Ano? Pero sabi rin po doon, malalaman mo kung tunay yung ginto kapag habang tumatagal po yung init niya o habang siya po ay nakasalang sa apoy. Ano? Pero mas matibag daw po ang pananampalataya kaysa sa ginto. Okay? So, ano pong ibig sabihin ng mga kapatid, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, hinihiling po natin sa Kanya na tulungan niya tayong baguhin. No? Yung pag-purify po sa atin ng Panginoon ay para sa ikabubuti ng bawat isa. Hindi upang tayo po ay wasakin o tupukin. Kasi yun ang isang negative na epekto po ng apoy Tama po ba? Ang apoy talaga nakakasira po ng property yan. No? Pero yung apoy na nais po sa atin ng Panginoon ay para ma-cleanse po tayo at ma-purify. No? At yung purification na sinasabi, kailangan din po natin magpasailalim doon. Kasi hindi naman po tayo mag-purify ng Diyos kung hindi rin natin gusto. No? So two-way process po yan. At totoo na kapag tayo po ay nililinis ng Diyos, may mga bagay po na dapat nating iwan talaga. No? Na dapat talaga nating kalimutan na at isaalang-alang at ipagkatiwala na sa Diyos. Ano? So, sa madaling salita mga kapatid, ang pagiging Kristiyano po, hindi siya basta-basta. Hindi lang overnight. Kung binago ka ng Panginoon ngayon, tapos ka na. Kung baga, binago ka na. Hindi ho, proseso po yan. Kasi taglay pa rin po natin yung mga kakulangan po natin bilang tao No? At ayun din po ng ating Panginoon na parang magmukha tayong masyadong santo. Na parang ang tingin natin sa ating sarili ay malinis na pero hindi pa pala. Kasi gusto po ng Panginoon, ibinababa natin yung ating sarili sa Kanyang harapan. No? So mas nakinilala po natin sa harap ng Panginoon at sa harap ng kapwa natin na Panginoon, kailangan ko pa rin po kayo. Dahil ako po isang makasalanan. Bagaman ako po ay tinubos na ninyo, kailangan pa rin natin ang presensya ng Panginoon para tayo po ay magbago. No? So kapag tayo po ay nagsabi sa Panginoon na Panginoon, kailangan ko pa rin po ang inyong tulong, ang inyong presensya, baguhin niyo po ako.
malulugod sa atin ng Panginoon niya kasi ibinababa natin yung ating sarili sa kanyang harapan. Kasi pag sinabi natin, ay hindi ko na kailangan ng Panginoon kasi tinubos na ako ligtas na ako, binago na ako ng Diyos. Ay hindi ko ganoon ang ugali na nasa atin ng Panginoon. So sa tuwing na po, magpasama tayo sa Diyos, kilalanin po natin yung kanyang presensya, yung kanyang pamumuno sa atin. Yun na po. Salamat po, Pastor. At may dadagdag pa, Brother Peter? Wala na po. May dadagdag pa kayo. Wala naman po. Elder Flory, wala na. Sige po, tayo po'y dadako na sa... Ay, ano ba? Sinong may dadagdag? Brother Peter? Wala na. Wala na tao. Okay. Tayo po ay dadako na sa ating pananalangin at yung ating mga prayer request ay meron po kanina na nabasa si Elder Llorida. Ano ba nakalagay dito? Prayer request po sa kanya pamangkin na si Ron Obar for his dialysis schedule for Andrew. Ayun, yung kanyang kapatid, no? Hindi. Pamangkin niya. Pamangkin. Ay, mag-undergo na. Anong pangalan ba ng pamangkin? Ron Obar. Matindi na game. Okay. Ron Obar. Kasi merong dialysis at angiogram sa Sabado. So, ipanalangin po natin ating kapatid na ito. And then, saan na yung microphone natin? Panalangin po natin si Brother Ron Obar sa kanyang dialysis at yes, angiogram sa Sabado po. Yes, angiogram. Yes, Elder Flory. Ano po, si Myla, pauwi po siya ng Bicol ngayon. Si Myla, oo. Safe travel kay Myla sa Bicol. Magulang niya doon. Panalangin po natin si CJ. Si CJ, oo. Oo. Dahil umuwi rin siya ng Probinsya. Cayanes. Oo. Maraming uuwi ngayon, pati si, sino yun, yung nag-volunteer magturo, uuwi rin siya. Si Trisha, uuwi din siya sa probinsya. So marami ang uuwi kasi bakasyon ngayon bakasyon na bukas. Sama na rin po natin Yes po. si Aldrin. Si Aldrin. Alis po siya sa Saturday. Sa Sabado, magpa-abroad na po siya. Okay. Aldrin, asawa ni Micah. Sino pa po ang ating ipapanalangin? Of course, panalangin natin yung kapatid ni Nanay Sandra na namayapan. Anong pangalan nga uli, Nanay? Antonia. Si Nanay Antonia. Si Mark na ni Ate Ana na maalaga. Oo, si Mark pala, si Brother Mark na sana ay makalaya na siya, at mawala na yung kanyang kaso. Kasi tinanong ko yung bunsong lalaki kung nakalabas na ba. Oo. Hindi pa daw. Oo. Oo, talagang yan, medyo may katagalan talaga yung ganyang proseso. Anyway, so si Mark, sana po ay, at saka yung anong pangalan ng nanay niya? Si Ana, yung kanyang patuloy na paggaling. Si Jennifer, anong sakit ni Jennifer? Ika, asma. Naku, mahirap din na sakit yan. Oo. At syempre si Elder Joey, ipanalangin natin ang kanyang sakit. Hindi nga, nag-isip ako kanina kasi nag-isip ako sa nagsimula. Tinatanong ako lagi ng doktor, tawag dito. Tsaka ano mga tao, saan ba nagsimula, saan ba nagsimula? Hindi ko rin maano. Pero naalala ko nga lang, kung kwento sa akin, I was clinically dead nung bata pa ako. Sabihan namatay na ako nung diniglar ako ng hospital na ng doktor na clinically dead. Tapos sumanap lang yung dahil sa convulsion yun, sabihin nanginginig na. Tapos sumanap lang yung doktor na siguro may sinaksak lang sa utak ko, gano'n. Yung sabi ng magulang ko.
kapatid ko. May sinaksak sa utak ko. At doon nabuhay ako muli. Tapos yun nga, nung nung nag-high school ako, parang nakakaroon ako ng ibang bagay, Pero nung pagdating ko ng college na, doon na tumindi, tapos nawawalan na ako ng malay. Doon sa at hindi ko alam kung ano tawag dito, paano nangyayari sa akin, kasi nawawalan na ako ng malay eh. Pero ang hindi ko malaman kung yun nga, nabubuhay pa rin ako pag-gising ko. Nasa ibang sitwasyon na ako, katulad ngayon ako napanin ko dati. Mawawalan ako ng malay. Doon ako sa tapat namin, bumaba ako sa jeep. Pero nung makagising ako, nandun ako sa kabilang ilog ng tulay namin. Tapos napunta rito. So, yun, sabihin ilang beses akong inaatake na nawawalan ako ng malay. Tapos posibleng yung ulo ko nga na alog o naratama. Kaya naisip ko bakit si Muhammad Ali, yung nagkasakit ng ganyan. Siguro yun lang sa yung pag lagi siyang nasuntok yung ulo niya. Tapos, may mga amazing, sasabihin ko rin na may mga times talaga na, ito hindi ko, matandaan yung may isang pangyayari na nandun kami, pumunta kami sa burol ng isang bata pa ako noon. Hindi ko remember na parang tumaloy yung pakay. Parang nagulat talaga ako, parang kasi bata pa kasi ako noon. Nagulat ako, parang tumaloy yung pakay. Tapos, parang, so yung trauma, ang maraming beses, iba't ibang klaseng tremor na umirin yung takot. Yung trauma na takot na posibleng yun lang naging din ako. Kasi yung palang sakit na yan, hindi mo alam sa maraming panahon yan. Maraming panahon na namamatay yung cell na yun, yung cell sa utak na namamatay, hindi ko pa alam na namamatay na. Tapos, hanggang sa lumala ng lumalayan over the years, maraming taon, pwedeng 10 years old ka pa lang, nagsisimula na mamatay yung cell na yan. Mga after 20 years, taka mo pa nang malalaman na namamatay na at tuloy-tuloy na namamatay. Kaya kahit uminom ka ng gamot, hindi kaya ng gamot. Kasi ang gamot, parang kasi hindi ka tulad yan na masakit ang ulo mo, inom ka ng gamot, mawawala. Eto, kahit uminom ka ng gamot na yon, hindi na kayang pigilan yung pag namamatay yung pagpatay ng sel. Tawag na sa sel yung dopamine na pinapatay sa utak. So pag namamatay sa utak yun, yun yung kumokontrol sa katawan. Ano na yun, walang ka na ng pagkilos o ng control sa pagkilos mo. Kasi naisip ko lang kanina, bakit nga pa ako nawawala? Bakit nga ba? Anong logic nun? Pagpalagay na natin, hindi mo nga alam. Pero hindi natin alam eh. Sabihin, wala makapagsabi. At ang sabi ng doktor, hindi nga rin nila alam kung bakit nga namamatay. Ako tingin ko lang, posibleng nung pagkabata ko, lumala yung pagkamatay ng dopamine. Hindi yan katulad nung nagdisgrasya na naputulan ng paa, kita agad natin naputulan eh. Pero ito, hindi mo ka nakikita. Kaya hanggang ngayon, hindi mo alam eh. Na namamatay yung utak, paano namamatay yung dopamine? Wala naman, hindi mo natin nakikita. At nagmamanifest lang yan, parang nagka-tremor ka. So kung hindi mo alam yung tao na may sakit siyang Parkinson's, parang okay lang, no? Parang kahit na mag-tremor ako ng estudyante, parang tingin ng tao, okay lang, parang parang nag-relax eh, kasi tinanong kayo ito sa estudyante. Tingin ko ako, nagpapahinga na kayo eh. Sabi ko, ganun ba?
Siguro kaya hindi naintindihan ng tao kasi hindi nila alam paano magkaroon ng Parkinson's. Kasi pag nag-uusap kami mga teacher, pero hindi alam, nakapit, inaatake ako. Kumakapit na ako sa silya, no? Dahil inaatake ako ng tremor. So, hindi nila. Siguro pa, ang tingin mo nga kasi pag nagte-tremor ako, tingin parang akala ko napapansin na ako, nagte-tremor ako. Pero hindi ganun. Kung kasi nakikita yung kamay ko na gumagalaw, after nakahawak na ako sa silya kung gano'n. Pagka ganyan, parang hindi man napapansin, di ba, na nag-tremor na ako. Para akala mo, ano lang, normal na kilos lang yan. Pero nung habang pinipigil ako yung tremor, pinipigil ako yung tremor ko, umaano yung nilalabanan ko para hindi lumala. Nilalabanan ko. So, kaala ng mga kausap mo, okay ka lang. Pero, yun nga, pero inatake ka ng tremor, no? Ngayon, syempre, kung wala na akong bawa ka sa church, pag humawak ka ako ng papel, hindi ko na control yun. Oo, kasi kung umaano yung kamay mo, nakahangin lang. Pero umatake ng tremor, so ang gulma ito siya, hahawak ka sa matigas. At kilala ko sa silyan. Kaya doon sa school, pag nakahawak akong ganyan sa silya, halos hawak ko na ng matinding silya para di ako makita ng tremor. Yan, talagang hinahawakan ko ganyan. Pero sa totoo lang din, pinipigil ako. Kaya nga pagkatapos ng tremor, parang hinang-hina ako. Kasi talagang pinipigil ako na hindi maganda. Nilalabanan ko talaga, no? Nilalabanan ko para hindi makita. Kaya pagka nilalabanan ko, parang pagkatapos ng tremor, hinang-hina ako, nahihina ako. Kasi yung naubos yung sa kakapipigil, yung oras na pinapwersa mo talaga nagpigilan. Okay. Okay na. Hanggang isip pa ako eh. Isip mo talaga sa nangyari, paano nangyari. Alam mo, Papa, talagang ano na yan, kumbaga ay destiny na siguro. Pero yung pag-asa natin na tayo ay hindi pababayaan ng Panginoon, no? Yun lang ang importante dun eh, yung pag-asa ba. Kasi mahirap eh, given na yan, sakit na yan eh. Given na yan, no? So, sabi nga, ang milagro na lang ng Panginoon, maasa na lang kami talaga sa awa ng Panginoong Diyos. Kasi siya na lang talaga nakakaalam. Pero alam nyo, mga kapatid, pinagpapasalamat ko pa rin sa Panginoon. Kahit maraming beses na siya na-aksidente. Buhay pa rin ang asawa ko. Salamat sa Panginoon. Kasi marami na pong sitwasyon o pangyayari na halos nababagok na yung ulo niya. Masundan ka namin, dirigi. Kasi iniisip namin, kasi parang bumibilis yung ano mo namin lalagay sa bulto yung kamay mo. Parang bumibilis yung alo. Hinihintay ko baka mamaya kasi makatumba siya. Sinusundan namin siya hanggang dun sa kanto. Kung nakalimuli sa bunga, bumaba ka na. Makaya ka ng kamay mo, dumingga yata o balis ka. Kung makaya ka lang, bumaba ka dun sa ano eh. Nang pagbaba mo na, siguro sabi ko kaya ng isip ko. Kasi parang humigo ka ng hilig mo sa kamay. Kaya kami ulit-ulit eh. Sinusubaybayan ka talaga namin. Inisip ko, baka matumba. Kasi alam ko, malakas ang loob niya eh. Pero alam kong ano siya eh. Parang bumibilis ang kinig-kinig eh. Ang sa CPO din, gano'n din. Nakikita ka, naglalakad kita doon, pababa. Gano'n din, doon kami na mapunta. Sabi ko, tingin, sundan mo ako ng kuya kasi parang bumibilis yung takbo ng kamay niya. Alam ko pag ano eh, bumibilis yung takbo ng kamay mo, alam ko nanginginig ka. Kaya sabi ko, puntahan mo. Sabi hindi, pumasok mo sa office. Anyway, nagpapasalamat kami sa Diyos kasi maraming taong tumutulong talaga. Minsan yung mga tricycle driver sa kanto, alam nyo yun, alam na eh, gagawin nila pag dumadaan na si Joey doon.
Nagpapasalamat kami sa Diyos kasi hindi siya talaga pinapabayaan ng mga tao. No, na yun pa ang maganda doon, no, kahit na subok na natin yan eh. No, kahit anong beses na nangyari yung mga untog-untog, nahihimatay ka, etc. Buhay ka pa rin. Salamat sa Diyos at tayo ay hindi niya pinapabayaan. Yes. Marami pa. Oo. Kaya sabi ko, yung kanta mo, kasi mahilig siya mag-compose ng kanta eh, di ba? Oo. Kailangan lang ulit-ulitin yan para mahasa din yung utak, alam mo yun. Hindi na siya makagitara eh, kasi nanginginig na siya eh. Pero yun ang talagang love niya, yung pag-gitara, yung pag-compose ng kanta. Karamihan nga po, nakakapag-compose nga siya ng mga para sa Diyos, awitin para sa Panginoon. Kaya tuloy lang ang buhay, Papa, ha? Siyempre, na-express lang natin yan dahil mahirap talaga. Pero salamat sa Diyos, salamat sa ating lahat na nandito po tayo ngayong gabi. At tayo po ngayon ay dadako na sa ating pananalangin, mga kapatid. Hinihiling ko po siguro si Pastor na lang ang manalangin. Ano na lang po natin yung request ni Elder Loida para sa kanyang pamangkin. At ipanalangin po natin ang ating mga gawain sa Sunday, yung ating bishop, si Bishop, ano nga yung Pastor? Baris. Bishop Baris, ang ating speaker, at si Pastor naman ay nasa Evangelist Las Piñas. Las Piñas. Okay. So, tayo po ay pangungunahan ng ating pastor. Mawit po tayo ng anak ko ng magagawa Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magkatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Panginoon, kung kapakubabaan po kaming lumalapit sa inyong banal na presensya sa mga oras na ito, taglay ang pagkilala na walang sino man sa amin ang karapat-dapat. Kami po, Panginoon, ay nagkulang sa isip, sa salita at sa gawa. O kaya lubos ang aming pasasalamat. Sapagkat bagaman kami po ay hindi kaaya-aya katanggap-tanggap sa inyong harapan, ay patuloy niyo po kami tinatawag upang maging kabahagi ng ministeryo na inyong ipinagkatiwala sa amin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na iningatan ninyo ang bawat isa at binigyan ng lakas, ng buhay at inspirasyon upang makarating sa inyong banal na tahanan, upang amin pong pagnilayan ang inyong buhay at banal na salita. Panginoon, salamat po sa mga mensahe ng buhay na aming tinanggap sa gabing ito. So kung paano inyong ginamit si Moses upang maging patotoo sa inyong kabutihan at sa inyong katapatan. Nawa, Panginoon, sa mga panahon din na kami ay nag-aanilangan at nagdududa sa inyo, ay patuloy ninyo ipaunawa sa amin, Panginoon, na kailanman hindi nyo kami pababayaan at iniwanan. Na patuloy nyo kami sasamahan, maging sa mga pinakamamabigat na sitwasyon na aming pinagdadaanan, maging sa mga pinakamalalaking hamon ng buhay na aming kinakaharap, Panginoon, ay pinang-ahawakan namin ang inyong pangako sa inyong mga anak sa bawat isa, Panginoon, na patuloy nyo kaming bibigyan ng pagkakataon na mapatunayan ang inyong kabutihan at katapatan sa inyong mga anak. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, amin pong tinataas sa inyong pangalan ang aming kapatid na Ron, na sa ngayon po ay kumakaharap sa hamon ng kalusugan. Ipuin po siya ng inyong mapagpalang kamay, O Diyos. At yan yung tanggapin ang kagalingan na nagmumula sa inyo. Ganun din sa aming kapatid na Joey. Panginoon, magpapasalamat po kami sa kanyang
lubos na pagtitiwala at pagpasakop sa inyo. At sa katatagan na kanya pong ipinapahayag sa kabilaman ng mga hamon at pagsubok ng buhay, nananatili siya, Panginoong, nakatindig para sa inyo at para sa kanyang pamilya. At dalangin ko po, Panginoon, ang iba yung katatagan at kalakasan sa aming kapatid nito. At tunay nga, Panginoon, na kayo ang Diyos na siya nagpapagaling ng aming mga karamdaman. O kaya, Panginoon, pinangahawakan namin ito sa mga oras nito. Ipuin po ng inyong mapagpalang kamay ang aming kapatid na Joey. Ganun din, Panginoon, sa tahan ng inyong anak at lingkod ng aming kapatid na Grace, maging si Giselle, sa kanilang buong pamilya, Panginoon. At alam namin sa mga ganito sitwasyon, tanging kayo lamang, Panginoon, ang aming pagkakatiwala at wala ng iba pa. Sa inyo kami nakasandi. Sa inyo namin lubos na itinatagubili ang aming buhay, maging ang aming kinabukasan. O kaya, Panginoon, patuloy niyo po ipahayag sa sambahayan nito ang inyong katapatan at kabutihan sa lahat ng oras at panahon. Manudalayan rin po ang sambahayan ng aming kapatid na Sandra sa pagpalaw ng kanyang kapatid na si Nanay Antonia. Ang inyong kaaliwan at kapayapaan, Panginoon, na dumakal sa kanilang pamilya. At kanilang panghawakan din, O Panginoon, ang inyong pangako na kailanman hindi nyo sila papabayaan at iiwanan. Ganun din sa buhay ng aming kapatid na Ana at Lito, sa tuloy-tuloy po ng paglakas at pagpapagaling ng aming kapatid na Ana, ibuhay niyo po siya ng inyong mapagpalang kamay, Panginoon. At sa suliranin ang nila pong kinakaharap, dalangin namin ang kaligtasan ng aming kapatid na Mark at ang kanyang kaibigan. Panginoon, ilayo niyo po sila sa anumang tiyak na kapahamakan at anumang banta. At sa mga oras na ito, Panginoon, ay aming inihiling na nawa ay maigawat ang nararapat para sa kanila. Ang katuwiran at ang katarungan, Panginoon, ay manahan sa kanila, O Diyos. Sapagkat kayo, Panginoon, ang Diyos ng katuwiran, kayo ang Diyos ng katarungan. At kailanman hindi niyo pababayaan ang inyong mga anak na tumitindi para sa katotohanan. Panginoon, dalangin din po namin ang De Los Santos family, especially po ang mga naiwang mahal sa buhay ng aming kapatid na Erlinda. Salamat, Panginoon, sa patotoo na kanyang ipinapahayag sa kanyang mga anak, sa kanyang may bahay, sa kung paano kayo, Panginoon, kumilos sa kanya. At bilang isang anak ng Pastor Pine, kung paano niyang pinanghawakan ang pananampalataya na itinanim sa kanya ng kanyang mga magulang, especially ni Pastor Domingo, na minsan pang naglingkod sa iglesia nito, O aming Panginoon. Ganun din dalangin namin ang kaligtasan at maayos na paglalakbay ng aming kapatid na Alvin, na darako po sa ibang bansa sa darating na Sabado. Dalangin po namin ang pamilya ng aming kapatid na Maika, kay Aiden, at maging sa buong sambahayan ng Garcia, sa aming kapatid na Becca, at sa kanyang may bahay, sa aming kapatid na Flori, ay patuloy din namin tinataas sa inyong pangalan, Panginoon. Dalangin din namin ang sambahayan ng aming kapatid na Ricky at Gina, sa kanila rin pong buong pamilya, Panginoon, ay patuloy nyo silang pagbuklodin sa mga oras nito. At salamat sa patuloy nilang pagpapatotoo sa inyong kabutihan at sa inyong katapatan. Sa kung paano kayo, Panginoon, ay kumikilos sa kanila at kung paano nilang iaalay ang kanilang buhay para sa inyo. Dalangin namin ang aming kapatid na Venus, kapatid na Tom, kina Queenie at kay Jake. Panginoon, ang pagin sa kanyang may bahay sa ibang bansa. Marami rin pong mga hamon at pagsubok ang kanilang kinakaharap. Subalit alam namin, Panginoon, na kayo patuloy na magbubukod sa kanila at patuloy silang kakasangkapanin sa gawain ng paglilingkod. Ganun din, Panginoon, sa aming kapatid na Peter at sa kanyang anak, sa kanyang pang-araw-araw na kaligtasan, Panginoon, at sa patuloy ninyong pagkasi sa kanya. At dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyong gamitin ng aming kapatid dito
sa ikalalago ng kanyang paglilingkod at pananampalataya sa iglesia nito. Sa aming kapatid na Dariel din, Panginoon, ay amin din tinataas sa inyong pangalan sa oras na ito, maging sa kanya pong mga balakid at mga plano sa buhay. Kayo, Panginoon, ang manguna at mangusap sa kanya. Nandiin sa kanilang mga patay ang pangangailangan sa araw-araw. Panginoon, alam namin na kailanman hindi niyo sila pababayaan at iiwanan. O kaya dalangin namin ang aming kapatid na Dana, maging aming kapatid na Bibian. Patuloy niyo po silang pagbuklurin bilang isang pamilya at bilang isang sambahayan. Panginoon, amin din tinataas sa inyong pangalan ang aming mga kapatid na wala sa dakong ito. Sa aming mga kapatid na CJ, Myla, sa kanyang ligtas na paglalakbay patungo sa Bicol, maging sa aming kapatid na Tricia, sa kanyang maayos na pagtabuhin sa Nueva Ecija. Maging ganun din po sa aming kapatid na Pearly, na naroon pa rin po sa Zamboanga, Panginoon. Ay amin din dalangin ang kanyang kaligtasan sa kanilang pag-uwi, maging sa kanyang pong pamilya, at sa kanyang may bahay na naroon sa ibang bansa. Panginoon, buo po namin pananalig na pinagkakatiwala sa inyong lahat sa buhay at ministeryo ng iglesia nito. Ang nalalapit po na Teachers Empowerment Program sa darating na Sabado. Pangunahan niyo po ang mga guro ng paaralang lingguhan, maging ang inyong lingkod upang maging kasangkapan ninyo, Panginoon, sa pagpapahayag ng inyong mabuting balita at maging ng karunungan mula sa inyo. At sa darating po na linggo, ang aming pong exchange pulpit, ang aming Bishop Jerome Baris, na siya magiging daluyan ng inyong ebanghelyo sa darating na linggo, Panginoon. At ganun din sa inyong lingkod, nadarako naman po dun sa inyo sa CP Evangel sa Las Piñas. Gamitin niyo po kami, Panginoon, sa pagpapahayag ng inyong mabuting balita at kung paano namin bibigyan ng kahulugan ang gawain ng pagmimisyon sa lahat ng oras at panahon ng aming buhay. Maging sa lahat ng mga pastor na darako po sa iba't ibang mga iglesia, pasangkapanin niyo po kami, Panginoon, at gamitin paraan ng inyong pagpapahayag ng inyong kalooban. Panginoon, ganun din po sa aming kapatid na Jessie at Bethel Garcia. Salamat po sa kanilang pamilya na inyong pinasangkapan upang amin po matanggap ang tulong mula sa kanila sa pagpapaayos ng titulo ng lupa ng inyong iglesia sa lahat nito, Panginoon. Alam namin na kailanman hindi kayo magpapabaya. Kaya ito po ang aming pinangahawakan sa mga oras nito at aming pinagpapasalamat, O Diyos, na kayo ay kumikilos at patuloy na nagpapahayag sa buhay at ministeryo ng iglesia nito. At ito po ang aming pinangahawakan mula ngayon sa masusunod na panahon ng aming buhay. Ingatan niyo po kami sa aming pasamantalang paghiwalay, Panginoon, at aglayin na bawat sasabi ng inyong pangako at pangunguna mula ngayon sa masusunod na panahon ng aming buhay. Ito po ang aming pagsasawang panalangin ng may pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sumati nawa ang kapayapaan, ang pag-ibig at biyaya ng ating Panginoon sa Kristo. Magmula ngayon at pagpasawalang hanggan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He has given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what